Hello mga ka-legit Davercards! Panibagong updates po tayo kung saan unti-unti nang naglalabasan ang ilan sa mga kapalpakan na ginawa ng halos host at ng Tape Incorporated sa kanilang pamamahala for 8 months. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Pagkatapos ng maglabas ng kanilang official statement ang Tape Incorporated patungkol sa kanilang sudden na pamamaalam sa ere kung saan tinapos na ng GMA Network ang kanilang block time agreement na dapat ay aabot ng December 2024. But dahil po sa financial losses at sa pagkalugi nito, first time inamin po nila sa publiko na talagang lugi sila. Samantalang ilang mga pro-tape vloggers po ang nagsasabi at talagang pinipilit po nila at dinidepensahan nila na hindi raw di umano nalulugi ang Tape Incorporated. Pero base po sa lumabas na article, dito po talaga lumabas lahat at mismo sa bibig mismo ng Tape Incorporated na yung mga ginawa nila sa empleyado nila noon, sila TBJ at ang ilan sa mga legit Davercards na hindi nababayaran, pati po pala ang lahat ng mga host na nasa tahanang pinakamasaya ay meron ding ganong kaganapan sa kanilang buhay. According po sa isang news sa Abante Tonight na isinulat po March 7, 2024 kung saan ang block time deal pumalpak, Tape halusos 57 million ng utang sa GMA. To sum up, 'di ba? Yun po yung sinasabi. Tapos sinasabi rin ang It's Showtime daw ang ipapalit dito po sa nasabing noontime program, pero ngayon medyo sumasakit ang ulo ngayon ng GMA dahil hindi nga pumayag ang GMA na maging noontime program sila sa main channel ng GMA kasi they cannot consider himself or themselves na kapamilya noontime program kasi gusto talaga nila or parang okay na rin sila sa GTV. So dahil po dito nagpasya na ang Tape Incorporated ng Pamilya Halos Host na itigil na ang kanilang noontime show ng tahanang pinakamasaya dahil umabot na di umano sa 57 million ang pagkakautang nito sa block time fees sa GMA Network. Base sa source ng online news site Milyonaryo, walang buwan ng atrasado ang bayad ng tape sa GMA o sa buong panahon na umeere sa Kapuso Network ang tahanang pinakamasaya na ipinalit ng mga halusos sa Itbulaga, which means nagsimula po talagang dumoble yung kanilang kautangan nung mga times na sila halusos siblings na po yung namamahala kung saan yung tahanang pinakamasaya ang nagraran, di ba? Yung dating Itbulaga, yung dating fake Bulaga kung tawagin. Nahirapan umano ang mga halusos na kumita sa mga commercial o patalastas dahil sa umatras din sa kanila ang mga advertisers at sa halip ay sinundan ang TBJ or Tito Vic and Zoe nang lumipat na sa TV5 matapos kumalat sa tape noong May 2023, which means totoo din po ang ilan sa mga naiulat natin sa inyo na nagkaroon po ng refund na ganap na bagay na tinatanggi noon nitong si Paolo Conti. Sabi niya wala daw nangyari o naganap na ganon. Even po si Attorney Abraham Garduque ay tinatanggi rin niya na meron daw refund or wala daw refund na naganap between Tape Incorporated at ng kanilang mga advertisers. Ngayon po mismo naglalabasan lahat. Ayon po sa source, kumikita dati ang Itbulaga ng hanggang 200 million kada buwan nung nasa GMA pa ito at nagneneto. Ito na po, pag sinabing neto, ito na yung pinaka talagang kita kasi inilabas na nila or kinaltas na nila yung production cost na umaabot daw di mo ng 50 million at ang block time fee sa GMA. So 50 million yung production cost plus yung kanila pong block time fee na 50 million din sa GMA. So all in all 100 millions na ang kanilang gastos every month, pero kumikita sila ng 200 million a month, which means malaki pa rin. Ang rate para sa 30 seconds ay nasa 150,000 hanggang 200,000. Sa paglipat ng TBJ sa ibang network, binawasan. So para po talagang makaahon sila para makasurvive, ang ginawa po ng Tape Incorporated, imbis na 150 hanggang 200,000 ang 30 seconds na ads, placement of ads, parang nagkaroon po ng tawaran. Kumbaga nag-downgrade sila para yung mga advertisers still mag-place pa rin ng ads. Sa paglipat ng TBJ sa ibang network, binawasan ng Tape ang kanilang 30 seconds ads rate para sa tahanang pinakamasaya at ginawang 40,000. Ang layo.
From 150,000 to 240,000 na lang. Subalit hindi pa rin pumasok ang kita sa bagong noontime show na mga halusos. Tape wasn't only deep in depth, it also failed to earn anything na ayon pa sa source. Samantalang bukod umano sa milyong-milyong pisong halaga ng utang sa GMA para sa block time fee, hindi rin umano nababayaran pa ng tape ang sahod ng mga celebrity host ng ipinasasarang noontime show na tahanang pinakamasaya. Hindi masaya yun ha, nagtatrabaho po sila for how many months? Hindi natin alam kung ilang buwan silang hindi nabayaran. Kaya naman pala, during the time na sila'y nagpapaalam sa ere, talagang todong iyak. Meron pong video na nagkakalat ngayon sa Facebook at sa social media na habang sila nagpapaalam, nag-iiyakan sila because hindi nila alam kung mababayaran ba yung ilang buwan na pinagtrabahuhan nila. Tinangkang hinga ng pahayag ng Abante ang kampo ng tape pero wala pa itong tugon hanggang sa isinusulat ang balitang ito. So yan po ay ayon po sa Abante Tonight kung saan pinatunayan po talaga nila na sobrang nasadsad ng husto yung pondo ng Tape Incorporated dito po sa nasabing show, which means na talagang kung ano yung ginawa ng tape noon na parang nadidelay sila sa pagbayad sa mga celebrity, ganun din yung nangyayari. Biruin nyo dati, kung dati kumikita sila ng 200 million a month, hindi naman nila updated na nababayaran o si Bossing, nas umamin din na talagang may pagkakautang sila noon at nabayaran nila yon. Diba? Nung na-media nabayaran. How much more ngayon na talagang sobrang baon sa utang ang Tape Incorporated, hindi mas malala po na hindi talaga nababayaran ang ilan sa mga celebrity host. Hindi lang natin alam kung nabayaran din nila yung separation fee ng mga taong kasama nila behind the camera. Yun po yung isa sa mga yun yung ilan sa mga kailangan nating malaman kasi syempre nga naman 'di ba parang yun po yung lagi nilang sinasabi na kawawa daw yung mga empleyado nila, pero kung hindi naman nila pinapasweldo ng tama, parang mas kawawa pa rin na nagtatrabaho sila nang hindi man lamang sila sumisweldo. Yun po yung ilan sa mga controversial issue ngayon And totoo talaga na nagkaroon po ng bargaining. Binabargain po nila yung rate ng mga commercials, para lang magkaroon sila ng advertisement. At totoo rin yung balita na totoo ngang iniwanan sila ng mga advertisers. So ibig sabihin, totoong nagsisinungaling talaga ang mga pro-tape vloggers pagkatapos po nilang sabihin ng lahat ng ito. Minsan nakapanood po ako ng isa sa mga pro-tape vloggers na si Ted at narinig ko lahat ng mga statement niya. It was really purely fake news lahat. Lahat po yun fabricated. Lahat po yun ay hindi totoo. Kaya ngayon sumasambulat ngayon sa kanila yung katotohanan na baon sa utang yung kanilang pinagtatanggol. So kayo po, ano pong saloobin niyo patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.